mainit na balita ngayong tanghali. May-ari ng Mighty Corporation na si Alex Wong Chu King at kapatid nito na naharap sa reklamong cigarette smuggling, inilagay na sa Immigration Lookout Bulletin. Undersecretary Enrique Manalo, itinalaga na ni Pangulong Duterte bilang Acting Secretary ng Department of Foreign Affairs kapalit ni Perfecto Yasay Jr. DENR Secretary Gina Lopez sinagot ang mga kritiko higit sa kanyang paninindigan kontra sa pagmimina sa muli niyang pagharap sa pagdinig ng Commission on Appointments. Siyam patay at mahigit 100 ang naresto mula na ibalik ang double-barrel reloaded na anti-drug operation ng Philippine National Police. Mahigit sa 5 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na nakatago sa mga wig at balot ng candy sa NAIA na kumpiska ng Bureau of Customs. At UNTV binigyang pagkilala ng PNP Cordillera dahil sa patuloy na suporta nito sa ahensya. Magandang tanghali, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang nadisgrasyang motorcycle rider sa Olongapo City kaninang umaga. May report si Joshua Antonio. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang motorcycle rider na naaksidente sa Barangay Barreto sa Olongapo City kaninang alas 6 ng umaga. Agad nilapatan ng first aid ng UNTV Rescue ang mga gasigas sa magkabilang braso ng 41 anyos na si Jericho Barbero. Matapos malapatan ng pangunang lunas ay tumanggi na magpatid pa sa ospital si Barbero. Ayon kay Barbero, masyadong madulas ang kalsada kaya biglang dumulas ang minamaneho niyang motorsiklo. Kasama ang Olongapo City News Team, Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Inilagay na ng Department of Justice sa Immigration Lookout Bulletin ang may-ari ng Mighty Corporation na si Alexander at kapatid nitong si Cesar kaugnay ng issue sa umano'y cigarette smuggling. Mula sa Maynila may report si Roderick Mendoza live. Yes, Roderick. Flor, pinababantayan na nga ng DOJ ang posibleng pag-alis ng bansa ni Alexander Wong Chu King, ang may-ari ng Mighty Corporation, pati na ang kapatid nito na si Cesar D. Wong Chu King. Ito'y makarang mag-issue si Justice Secretary Vitaliano Aguirre ng magkahiwalay na Immigration Lookout Bulletin Orders laban sa magkapatid. Inaatasan sa ilalim ng inisyong LBO ang mga immigration officer na agad ipaalam sa tanggapan ng kalihim ang anumang pagtatangka ng magkapatid na Wong Chu King na umalis ng bansa. Paliwanag ng DOJ, itinuturing na suspect si Alexander Wong Chu King sa investigasyon sa umano'y smuggling ng sigarilyo na kinasasangkutan ng kanyang kumpanya. Nakipag-usap na ito kay Secretary Aguirre noong Martes kasama ang kanyang abogadong si Attorney Sigfred Fortun at nangakong makikipagtulungan sa investigasyon sa naturang isyo. Ayon naman sa BIR, dati nang iniimbestigahan ang Mighty Corporation dahil sa isyo ng hindi nababayarang excise tax sa kanilang mga sigarilyo. Regarding Mighty Corporation, I am not authorized to discuss that matter. I think if you have any questions, you can direct the questions regarding Mighty to the Office of the Commissioner. Even before the recent incidents, they were already under investigation. Noong nakaraang linggo, 2 bilyong pisong halaga ng umano'y mga peking Mighty cigarettes ang nakumpiska ng Bureau of Customs sa Pampanga. 3 empleyado naman ng Mighty Corporation ang inaresto kahapon sa Parañaque City dahil sa pagtatapon ng kahong-kahong sigarilyo sa isang dump site doon. Flor? Roderick Mendoza, nagulat mula sa Maynila. Muling nagsagawa ng pagdinig ang Senado ngayong araw kaugnay sa umano'y bribery extortion sa ilang opisyal ng Bureau of Immigration. Mula sa Senado may report si Joyce Balancho live. Yes, Joyce. Magandang tanghali sa iyo, Flory. Pinagpapatuloy nga ngayong araw ng Senate The Ribbon Committee ang kanilang pagdinig patungkol sa bribery scandal na kinasasangkutan ng ilang opisyal ng Bureau of Immigration and Deportation. Sa ngayon ay muli nagtatanong si Committee Chair Senator Richard Gordon sa ilan sa mga guest speakers o resource persons na nandito ngayon. Kabilang na nga sila retired police Wally Sombero, ilang mga opisyal ng Bureau of Immigration katulad nila Commissioner Jaime Morente at si dating Associate Commissioner Al Argo
Argusino. Kanina, Flor, ay diniin nga ni Senator Gordon si Immigration Commissioner Jaime Morente dahil kung paano nga ba nakalusot sa bansa yung mahigit 1,000 Chinese workers na illegal na nagtrabaho sa Fontana Resort sa Pampanga. Kung maalala natin, Flor, sila yung mga nahuli ng NBI at immigration noong nakaraang taon at sila rin yung sinubukan ng negosyanteng si Jack Lam na mapawalang sala or sila yung para ma-release ng immigration sa pamamagitan ng panunuhol sa ilan sa ating mga opisyal. Ayon sa Senador, tila hindi inimplementa kasi ng ahensya yung immigration laws ng bansa. Dahil kanina inamin din ng isang immigration officer na wala pa na naipresentang passport yung ilan sa mga nahuling illegal Chinese workers dahil maraming possibilities katulad ng hinawakan nito ng kanilang employer o ahente na nandito sa Pilipinas. First na ngayon pakinggan natin yung bahagi ng pagdinig na sinasagawa ngayon dito sa Senado. Wait, not yet. Don't be too hasty. I know that you had just arrested somebody here last time. I don't have to justify it to him. Here. He knows the rules. He's a lawyer. I don't have to tell him the rules. Yes? Can I give my justification, Your Honor? I'm not sure if the ruling in the Bengson versus Senate Dury Rubin Committee has already been reversed. That is the prevailing jurisprudence, and the Supreme Court has said that when a proceeding already partakes the criminal one, and in similar situation, when the witness is no ordinary witness but an accused or a respondent in a criminal proceedings or criminal investigations, he may altogether waive his right or refuse to answer any questions, waive to appear. And I'm just invoking my right, Mr. Chair. You know, I'm the first one who will protect your rights here. That's why I keep saying that in every hearing. I'm known for that. You know why? Flory, yung pinag-uusapan nila ngayon, yung pagtanggi nga ni dating Immigration Argusino na sagutin yung mga ilang tanong ni Senator Richard Gordon dahil ayon sa kanya ay meron na naisang pang mga reklamo sa kanila sa Office of the Ombudsman at sila iniimbestigahan na nga sa mga kasong yan. Sabi niya meron siyang karapatan sa ilalim ng saling na batas na hindi sumagot. Yun yung tinatawag natin invoking the right against self-incrimination. Pero kanina si Senator Richard Gordon nagsabi siya na pinag-iisipan niyang i-cite in contempt si Argusino dahil nga tumatanggi siya ngayon na makipag-cooperate o sumagot sa mga tanong dito sa pagdinig ng Senado. Floor, ito yung ika-4 na pagdinig ng komite ni Senator Richard Gordon at sabi niya kanina ay maaring ito na rin yung huli. Matapos nito ay maglalabas na sila ng committee report saan ilalagay na nila yung mga nakikita nilang recommended bills o mga panukalang batas na maaring maipasa. Kabila na nga dyan yung pagpapadali ng regulation o para mas madali ma-monitor yung offshore gaming and online operations. Floor? Maraming salamat sa iyo, Joyce Balancio, nag-ulat live mula sa Senado. At sa iba pang mga balita, inaasahang lalagdan na ngayong buwan ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa ang desisyon sa kaso ni former CIDG Eastern Visayas Chief Marvin Marcos at mga kasama nito sa kasong pagpaslang kay Albuera Mayor Rolando Espinosa Jr. Narito ang report ni Leia Ilagan. Malalaman na ngayong buwan ang magiging kapalaran sa pambansang pulisya ng grupo ni Police Superintendent Marvin Marcos na kinasuhan hinggil sa umano'y pagpaslang kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. sa loob ng Baybay Sub-Provincial Jail noong November 5, 2016. Ayon kay PNP Internal Affairs Service Deputy Inspector General Police Director Leo Angelo Lioterio, ipinababalangkas na sa kanila ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang desisyon sa kaso para mapirmahan niya ito. Yung resolution namin with the recommendation, binigay namin kay Bato. So, parang siya, in agreement siya doon. So, ibinalik niya, kayo na rin ang mag-draft ng decision para pirmahan ko na lang. Tumanggi naman si Lioterio na ihayag ang kanilang desisyon at ipauubayan na lamang anila kay General De La Rosa ang paghahayag nito sa publiko. The decision of the Chief PNP is final and executory. Immediately after he decides, he can direct his Director for Personnel and Records Management to issue the orders dismissing such personnel from the police service.
Paglilinaw pa ng opisyal, sakaling tanggalin ang mga ito sa serbisyo ay forfeited din ang lahat ng kanilang mga benepisyo kahit pa ongoing ang kanilang apila sa National Police Commission, Civil Service Commission o kung makararating pa sa Supreme Court. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Camp Crame. Ayaw ng patulan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga alegasyon laban sa kanya ng self-confessed hitman at umano'y dating miyembro ng Davao Death Squad na si retired SPO3 Arthur Las Cañas. Sa talumpati ng Pangulo sa Philippine Councilors League Congress sa World Trade Center sa Pasay City kagabi, sinabi nito na matagal na at paulit-ulit na lamang ang mga paratang na ipinupukol sa kanya. I have consistently refused to answer because pabalik-balik na lang kasi it's been the norm of conduct of the opposite side. Wala ka nang magawa so except to shut up. Sa halip na sagutin ang mga ito, mas nanaisin ni Pangulong Duterte na gampanan na lamang ang kanyang trabaho bilang pinuno ng bansa. Binanggit ng Pangulo ang filosofiya ni dating United States President Abraham Lincoln na nagsilbing halimbawa niya kung papaano haharapin ang mga kritisismo. If I were to try to read, much less answer all attacks made on me, this shop might as well be closed for any other business. I do the very best I can, and I mean to keep doing so until the end. If the end brings me out all right, what is said against me won't amount to anything. But if the end brings me out wrong, 10 angels of God swearing I was right would make no difference. Nakahanda rin ang punong ehekutibo na harapin ang magiging epekto ng kanyang mga naging hakbang at desisyon. But I am facing so many allegations. Some are invented, but some are true. Walang problema yan. So I am ready to go to jail, rot in there, for the right charges and for the right punishment. Huwag naman yung lahat itapon sa akin, pati basura, garbage, pabalik-balik. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Siyam na ang naitalang patay mula nang ibalik sa Philippine National Police o PNP ang anti-drug operations laban sa illegal na droga sa bansa nitong Lunes. At mula sa Camp Crame, may report si Grace Casin live. Magandang tanghali sa'yo, Grace. Yes, Wyla, 4 na araw pa lang mula nang bumalik ang PNP sa kanilang operasyon kontra illegal na droga at siyam na ang naitalang patay. Ang paulit-ulit na dahilan ng PNP dyan ay nanlaban ng mga sospek at kailangan din nilang ipagtanggol ang kanilang sarili. Base sa data ng PNP, March 6, 2017 hanggang ngayong araw, 103 na ang mga operasyon kontra illegal na droga na isinagawa ng PNP sa buong bansa. Siyam ang nasawi habang 145 naman ang kanilang mga naaresto. Sa ilalim ng Project Tokhang, mahigit 1,000 bahay na ang kanilang binisita at kinatok kung saan 13 ang umaming gumagamit ng illegal na droga at kusang nag-surrender sa mga otoridad. Wala pa naman sa mga ito ang nagpositibo sa drug test. Ayon kay Police Senior Superintendent Junardo Carlos, sisikapin ng pambansang pulisya na maging less bloody ang kanilang operasyon gaya na rin ang direktiba ni PNP Chief Police Director General Ronald De La Rosa. Subalit kailangan din daw protektahan ng mga pulis ang kanilang mga sarili laban sa mga kriminal. Dagdag pa nito, dumadaan naman umano sa investigasyon ng mga pulis na umano'y nakakapatay ng mga sospek upang alamin kung lumabag ang mga ito sa karapatang pantao. Narito pa ang ilan sa mga naging pahayag ni PNP spokesperson Police Senior Superintendent Junardo Carlos. Magpapatupad po kami ng aming mandato, magpapatupad po kami ng batas. Sisiguruhin po namin na ligtas yung taong bayan, ligtas po ang mga sospek, ligtas po ang ating pong mga alagad ng batas. Pag dumating po sa punto na malalagay sa alanganin ang buhay ng ating taong bayan, ng alagad ng batas, dahil po doon sa aksyon na iprinisenta doon sa sitwasyon ng sospek, kami po ay didepensa. While
ilan sa mga safeguard na inilagay ng PNP sa kanilang pagbabalik ng operasyon kontra illegal na droga ay magsasama nga sila ng mga opisyal ng barangay maging ng representative ng religious organization na naroon sa area na yon. Subalit ngayong tumatanggi na ang ilang mga religious organization na sumama sa mga oplan tokhang na gagawin ng PNP. Ayon dyan sa PNP, at least daw ay binigyan nila ng pagkakataon ng mga ito na makita ang operasyon na kanilang iginagawa. Ngayon kung tumanggi ang ilan, tuloy pa rin daw sila sa kanilang gagawing operasyon kontra illegal na droga. Waila? Maraming salamat sa iyo, Grace Casen, live mula sa Camp Crame. Samantala sa unang pagkakataon, binanggit ni Pangulong Duterte na ang Cebu ang may pinakamataas na bilang ng mga gumagamit ng illegal na drugs sa buong bansa. Sinabi ito ng Pangulo ilang araw matapos na muling ibalik sa Philippine National Police o PNP ang pagsasagawa ng operasyon laban sa illegal drugs. Narito ang report ni Mirasol Abogadir. Nang muling ibalik ng Philippine National Police ang operasyon kontra illegal drugs sa pangunguna ng binuong PNP Drug Enforcement Group o PDEG. Nagdesisyon si Pangulong Rodrigo Duterte na paganahin muli ang puwersa ng pulisya upang maging katuwang ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa pagsugpo ng talamak na illegal na droga sa bansa. Kagabi, binigyang diin ng Pangulo ang maigting na kampanya kontra droga at korupsyon. I am ready to go to prison for the right accusation. On the right penalty. Walang problema yan. I gave the orders. Go out and hunt for them. Arrest them if it's still possible. But if they resist violently, placing your life in danger, shoot and shoot to kill. Inuulit-ulit ko na yan. Ayon sa punong ehekutibo, nasa 4 na milyong Pilipino ang lulong sa ipinagbabawal na gamot. Kabilang narito ang mga lokal na opisyal at libo-libong pulis. At sa unang pagkakataon, binanggit ni Pangulong Duterte ang lalawigan ng Cebu na mayroong pinakamataas na reported drug use. Ngayon, yung iba dyan, 40% of the total barangay captains of the entire Philippines may tama sa Cebu. About 6,000 policemen. Cebu has the highest rate of, hindi nila alam to for the first time, sinasabi. Pag-abot siguro ng, sabi ng nandyan sa loob, but I think it's about 60-70. Mahirap tanggalin ang pera. Yung mga municipal mayors, yung iba, marami ring mga konsehal, municipal councilors, are into it. Samantala, muli ring nagbabala ang Pangulo sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan mula sa may pinakamababang pwesto hanggang sa mga bumubuo ng kanyang gabinete. I will stop corruption. And I will do it. And as a matter of fact, I am really focused on sa corruption. Dito sa amin, sa taas, I assure you that yung mga cabinet members are clean. But yung sa mga agencies na, alam naman natin, kayo alam ninyo yan, corruption abounds. And even sa local government, pinakamarami dyan. Bantay kayo dyan. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang Acting Foreign Affairs Secretary si Undersecretary Enrique Manalo matapos na i-reject kahapon ng Commission on Appointments ang kumpirmasyon ni Perfecto Yasay. Sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, si Manalo muna ang tatayong Foreign Affairs Secretary hanggat wala pang naitatalagang kalihim ng DFA si Pangulong Duterte. Si Manalo ay Undersecretary for Policy at naging Philippine Ambassador to the United Kingdom. Ipinagpatuloy ngayong araw sa Senado ang appointment hearing ni Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez. Sinabi ni Lopez na may mga pagkakataon talaga na nagiging emotional siya pagdating sa pagtupad sa kanyang tungkulin. Ngunit iginiit na suportado naman ng batas ang kanyang mga ginagawang hakbang. Ayaw rin na aniyang makipag-away sa mga tao ngunit may tungkulin siya na protektahan ang kalikasan.
Binigyang din pa ng kalihim na handa siyang makipagtrabaho sa mga mining company na susunod sa batas. Suportado naman ni Senator Panfilo Lacson at Occidental Mindoro Representative Josephine Sato na kapwa miyembro ng Commission on Appointments ang kumpirmasyon ni Lopez. Ipinatutupad na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang selective truck ban sa kahabaan ng EDSA. Layunin nito na mabawasan ang volume ng mga sasakyan na dumaraan sa EDSA na isa sa mga sanhi ng mabigat na trapiko. Bawal nang dumaan ng mga maliliit na truck sa southbound lane ng EDSA mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Sa ganap na alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi ay bawal na rin dumaan ang mga ito sa northbound lane. Bukod sa light trucks, hindi na rin pwedeng dumaan sa EDSA ang mga garbage truck maliban na lamang tuwing gabi o madaling araw. Ayon sa MMDA, umaabot sa halos 3,000 truck ang bumabagtas sa EDSA araw-araw. Inaasahan ng North Luzon Expressway na matatapos ngayong taon ang North Harbor Link Project na magdudugtong sa Valenzuela at Caloocan City. Narito ang report ni Nestor Torres. Planong tapusin ng NLEX Management sa buwan ng Disyembre ang North Harbor Link and Connector Road Project na nagdugtong sa Valenzuela, Malabon hanggang Caloocan City. Hinihintay na lang ng NLEX na maayos na ang matagal ng problema sa right-of-way sa Valenzuela at Caloocan City na nakahadlang sa proyekto na dapat sana ay natapos na noong May 2016. Malaki lang ang requirement talaga on the Valenzuela side, so matagal ang proseso. On the Caloocan side, marami kasing involved na residents na kailangan i-relocate. So yun ang complication naman. Nag-inspeksyon si Department of Public Works and Highways Secretary Mark Villar sa segment 9 and 10 ng NLEX Harbor Link at nangakong aayusin ang aberya sa proyekto. There's a 700-meter stretch na may mga buildings, assorted structures, up to 5, meron pang 5-story stock buildings pa doon eh. Pero kaya naman, we have, may gagawa na kami ng task force para para pwedeng mabigyan ng emphasis itong project na to. Dagdag pa ni Secretary Villar, malaking tulong ang nasabing expressway sa mga motorista, lalo na sa mga truck vehicle upang masolusyonan ang traffic congestion sa EDSA. Design naman to para sa mga trucks galing sa ports. Matibay naman siya. Kasi yung dadaan dito, yung mga galing sa port din eh. Kaya ito ay a bypass route. Itong kailangan para mabawasan yung vehicular traffic sa EDSA. Ang nasabing elevated North Harbor Link Expressway ay tinatayang may taas na 50 feet. Sa ngayon, nasa 55% pa lang ang natatapos sa nasabing proyekto na nagkakahalaga ng 10.5 billion pesos na target tapusin ng NLEX sa buwan ng Disyembre. Mula dito sa Bulacan, Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Inirekomenda ni House Speaker Pantaleon Alvarez sa House Committee on Transportation ang paglilipat sa terminal ng international flight sa labas ng Metro Manila upang maibsan ang pagsisikip sa Manila Airport Terminals. Narito ang report ni Nel Maribohok. Aminado ang Civil Aviation Authority of the Philippines at Manila International Airport Authority na patuloy na lumalaki ang volume ng international at domestic operations sa mga airport terminal ng Metro Manila, dahilan upang irekomenda nila ang pagtatayo ng mga bagong airport terminal. Yung airlines po natin, padami po yung flights nila, especially among the local carriers and the international carriers. They are applying. Sa laki ng volume ng domestic operations ng Cebu Pacific na nag-ooperate sa Terminal 3, kahit na ilipat natin sa Terminal 1, kahit na yung Terminal 1 gamitin nila, hindi pa rin kakasya, sir. Sa tala ng MIAA noong 2016, umabot na sa mahigit 20.5 million ng domestic passengers at halos 19 million naman ng international passengers. Ayon kay House Speaker Pantaleon Alvarez, kinakailangan na magamit ang ilang kalapit na airport ng Metro Manila tulad ng Sangli Airport sa Cavite at Clark Airport sa Pampanga at ilabas na rin sa NCR ang terminals ng flights abroad. Manila operations, mas maganda siguro kung bigyan mo ng importance yung domestic. Kasi pag lumilipad galing probinsya, di ba? Mas gusto mo nandiyan na kagad. Sa ngayon, ayon sa CAAP,
may 6 hanggang 7 international carrier na ang nasa Clark Airport at patuloy pa ang kanilang pakikipag-usap sa ibang airlines company. Pinag-aaralan na rin ng Department of Transportation ang panukalang gawing international hub ang Sangli Airport. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Umapila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang kumpanyang Panda Coach Tourist Transport na bawiin ang ipinataw na suspensyon sa operasyon nito. Sinuspinde ang operasyon ng bus company matapos ang aksidente sa Tanay Rizal na ikinasawi ng 14 na estudyante ng Best Link College of the Philippines. May report si Joannan. Malaki na ang nalugi sa kumpanya ng Panda Coach Tourist Transport mula nang suspindihin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kanilang operasyon matapos ang Tanay bus accident noong February 20. Bunsod nito, hiniling ng naturang bus company sa LTFRB na bawiin na ito upang makarecover sila at matustusan ang ipinangakong financial assistance sa mga biktima ng aksidente. How can Panda now can provide financial assistance to the victims kung wala namang trabaho ang Panda, kung ipapaklose mo yung operations? So saan kami ngayon kukuha ng pang-assist lalo na dun sa critically injured na nasa hospital pa? Hindi naman pinagbigyan ni LTFRB Chairman Attorney Martin Delgra ang hiling matapos umanong mapag-alaman ng board na phase out na ang modelo ng bus na naaksidente sa Rizal. The board have to dig deeper kung bakit nagkakadisgrasya yung bus nyo. And as it turned out, if I may say this, short of misrepresentation, iba yung nisubmit ninyo na ORCR, iba yung nadiskubrihan namin na yung bus ay matagal ng phase out. So in order to avoid any further accident, the board deemed it proper, no, na kailangan i-suspend yung entire fleet. Bunsod ng desisyong ito ng LTFRB, pinag-aaralan na ng mga abogado ng Panda Coach na umapila sa mas mataas na hukuman upang mailif na ang suspension order sa kanilang mga bus. Habang patuloy namang pinag-aaralan ng ahensya kung maaari ring patawan ng suspensyon o kanselasyon ang operasyon ng Harana Tours. Samantala, inatasan na rin ng LTFRB Board ang SCCI Management and Insurance Agency Corporation na ihanda na ang lahat ng mga kaukulang dokumento para sa pagre-release ng natitirang 150,000 pesos na ayuda para sa bawat naiwang pamilya ng mga nasawi sa aksidente. Inaasahang matatanggap ang kabuuang insurance ng mga biktima sa susunod na linggo. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nababahala na ang National Food Authority sa patuloy na pagkaunti ng buffer stocks o imbak na bigas sa mga warehouse nito dahil sa problema sa rice importation. Narito report ni Ray Pelayo. Nangangamba ang National Food Authority o NFA sa posibilidad na kulangin ang supply ng bigas sa bansa dahil sa pagbaba ng buffer stock o imbak na bigas sa kanilang warehouses. Ayon kay NFA Administrator Jason Laureano Aquino, kung isasama ang mga nasa bahay at commercial areas ay sapat pa naman ang supply ng bigas sa bansa na aabot sa 2.617 million metric tons. Ngunit kung ang pag-uusapan ay ang kanilang imbak, hindi sila sigurado rito lalo pat 13 araw na lamang ang natitira sa halip na pang-15 araw na karaniwan nilang hawak. Hindi naman sila makabili sa mga lokal na magsasaka dahil mas mahal ang bili ng mga dealer. Ang buying price natin 17 pesos lang. Sa labas, aabot na 19, 20, 22, even 23. So hindi talaga nilabibenta sana. Sa ngayon ay wala pa ring umanong go signal ang NFA Council para iproseso ang hiling nilang mag-angkat ng 250,000 metric tons ng bigas na bahagi ng 500,000 metric tons na naaprubahan pa noong nakaraang taon. Pag tinamaan tayo ng bagyo and other calamities, baka wala na kaming may suporta o maibigay sa DSWD, sa NDRMC, and the local governments. Ayon naman sa NFA Council, wala silang natanggap na rekomendasyon ng importasyon mula sa National Food Security Council, ang konseho na binubuo ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang nagbibigay permiso sa importasyon ng bigas sa bansa.
Pinaiimbestigahan rin ng konseho ang mga opisyal ng NFA dahil sa pagtutol sa February 27 resolution na nagpapalawig sa pag-aangkat ng bigas sa ilalim ng Minimum Access Volume o MAV hanggang sa March 31 mula sa dating deadline na February 28. Ang MAV ay commitment ng Pilipinas sa World Trade Organization na nagbibigay pahintulot na mag-import ng bigas ang mga farmer cooperatives at private businessmen. Layo ng resolusyon na bigyan daan ng importasyon sa balanse sa MAV importation na mahigit sa 250,000 metric tons ng bigas. Subalit ayon sa NFA, hindi maaaring magkaroon ng private importation dahil sasabay ito sa anihan ng mga lokal na magsasaka. Ayon naman sa Federation of Free Farmers Cooperative Incorporation, kung kulang ang bigas, siguro mangyayari ho yan sa June, July, August. Doon natin papasukin. No? Pero wag ngayon na umaano yung magsasaka. Nakarating na rin kay Pangulong Rodrigo Duterte ang tila di pagkakasundo ng NFA Council at NFA. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa iba pang balita, ipapamahagi na ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mahigit sa 11 milyong pisong ayuda para sa mga pamilya ng overseas Filipino workers na naapektuhan ng lindol sa Surigao. Naritong report ni Aga Kaakbay. Matatanggap na ng pamilya ng mga overseas Filipino workers na nabiktima ng lindol sa Surigao City noong Pebrero ang tulong pinansyal mula sa Overseas Workers Welfare Administration, katuwang ang Department of Labor and Employment. Ito ang pahayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa pagdiriwang ng Women's Month ng OWA at pagbibigay parangal sa mga natatanging kababaihan na mula sa 17 regional welfare offices. Thank you for this opportunity para maparating natin sa ating mga kaibigan dyan sa Caraga Region na merong available assistance from OWA doon sa mga tinamaan ng kalamidad na earthquake nung nakaraang buwan yata yun. No? So kung meron kayo po ay mga OFWs o kaya dependents ng mga OFWs, bibigyan po namin kayo ng financial assistance at saka yung mga livelihood projects. Sa bisa ng Board Resolution Number 006 Series of 2017, pagkakalooban ng 3,000 pesos ang bawat pamilyang aktibong OWA member at 1,500 pesos naman para sa hindi aktibo. Ang mga naapektuhang pamilya ay maaaring mag-apply para sa nasabing financial assistance sa OWA Caraga at makipag-ugnayan sa pamamagitan ng kanilang contact details. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Pasay City. Magsasagawa ng libreng livelihood training program ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga empleyado nito na naglalayong madagdagan ang kanilang kita. Naritong report ni Leslie Longbowen. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na hindi ganun kalaki ang sweldo ng mga nagtatrabaho sa Metropolitan Manila Development Authority, kaya nag-isip ng paraan ng pamunuan nito kung paano makatutulong sa kanilang mga tauhan at kanilang mga kaanak. Nilagdaan na ni MMDA General Manager Tomas Orbos ang Memorandum of Agreement kasama ang isang kilalang cosmetology school na siyang magbibigay ng libreng seminar sa hairdressing at massage therapy. So napakaganda po niyan considering po na talaga mababa ang sweldo ng ating mga tauhan dito sa MMDA. Ito po yung malaking tulong sa kanila. Isa si Josephine Jonas sa mga nagpatala upang mag-avail ng libreng training na aniya ay posibleng makadagdag sa kanyang kita. Sahod mo hindi sapat sa'yo. Siyempre, pagka meron ka ng pagkakuhanan, di malaking bagay sa budget sa bahay mo yan tsaka sa pamilya mo. Tiniyak naman ng naturang cosmetology school na magkakaroon ng trabaho ang mga sasailalim sa programa. Magsisipag lang po sila. They will be earning more than minimum wage. Ang ibang kasamahan po namin, regular hairdresser, nag-earn po ng more than 10 to 15,000. Ang naturang proyekto ay isa lamang sa mga programa ng MMDA na naglalayong maiwasan ang pangungutong ng mga empleyado nito. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Makati City. Nakumpiska ng Bureau of Customs o BOC sa dalawang magkahiwalay na operasyon sa Ninoy Aquino International Airport ang mga shabu na nakatago sa wig at candy wrapper na nagkakahalaga ng 5.5 million pesos. At mula sa Maynila, may report si Aiko Miguel live. Go ahead, Aiko.
Yes, Wyla, magandang tanghali. Tinatayang 5.5 million pesos nga ang kabuang halaga ng mga pakete ng shabu na nakumpiska ng Bureau of Customs sa Ninoy Aquino International Airport. January 20 nang makumpiska ng Bureau of Customs ang candy wrappers sa isang DHL warehouse commodity sa NAIA na nakatakda sanang ipadala sa Doha, Qatar sa nagngangalang Annalyn Dionisio mula sa isang Randy Olivares sa Santa Cruz, Manila. 10 gramo ng shabu ang isinilid sa mga candy wrapper. Sa isa pang hiwalay na operasyon, March 2 naman dumating sa bansa ang isang shipment mula sa isang Mbiko Madama Aminata mula sa Republic of Congo. Pinadala para kay Joseph Amistad na naka-address sa Tabunok, Talisay, Cebu Province. Isinilid ang 1.2 kilos na shabu sa mga balot ng wigs na nakalagay naman sa isang itim na backpack. Ayon kay Deputy Commissioner Ariel Nepomuceno ng BOC Enforcement Group na iimbestigahan pa kung sino-sino ang mga sangkot sa pagtatangkang pagpuslit ng mga shabu papasok at palabas sa bansa. Ayon pa sa BOC, tila fictitious o gawa-gawa lamang ang mga pangalan ng mga sender at consignee na nakalagay sa mga shipment. Kaagad namang masasampahan ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 1972 at violation sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization Act ang mga mapapatunayang perpetrator ng mga illegal na droga. Kaisa ng BOC Enforcement Group ang mga NAIA, Interagency Drug Interdiction Task Group na binubuo ng PIDEA, Philippine National Police at NAIA Airport Police sa pagsasagawa ng mga operasyong laban sa illegal na droga sa loob ng NAIA. Wyla, kanina nga ay formal lang itinurn over ng Bureau of Customs sa PIDEA ang mga pakete ng shabu na nakumpiska nga sa loob ng Ninoy Aquino International Airport. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Wyla. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, live mula sa Pasay City. Arestado ang 3 empleyado ng Mighty Corporation dahil sa hindi wastong pagtatapon ng kahon-kahong sigarilyo sa Parañaque City. Narito ang report ni Maki Libradilla. Hawak ngayon ng Parañaque Police ang 3 empleyado ng Mighty Corporation dahil sa iligal na pagtatapon ng kahon-kahong sigarilyo sa isang dump site sa Barangay San Dionisio, Parañaque City kahapon. Nakilala ang mga ito na sina Elmer Quintero, Junmar Luna at John Ray Linatok na mga taga Muntinlupa. Dakong 1:00 ng hapon nang mapansin ng mga residente ang 2 puting van sa lugar. Sinubukan pa nilang sawayin ang mga ito ngunit hindi nakinig kaya nagpasya silang isumbong ang mga ito sa City Environment and Natural Resources Office o CENRO. Puro siya nakabox. Marami po eh. Sabi ko baka pumabuta kayo ng mga monitoring dito. Wala lang po, dire-diretso lang po sila magtap. Ayon sa mga tauhan ng CENRO na tumanggi ng humarap sa kamera, mahigpit nilang pinagbabawal ang pagtatapon ng basurang galing sa ibang lugar sa naturang dump site. Maya-maya pa ay may dumating na mga kinatawan ang naturang cigarette company sa lugar, ngunit ayaw na rin nilang magbigay ng pahayag. Kuya, sandali, nag-i-interview kami, nakaharang ka sa camera eh. Alam mo, si Kuya na lang interviewin natin. Ano ba kayo sa Mighty Corp, Kuya? Ha? Ano po kayo sa Mighty Corp? Ba't nyo kami pinipicturean para saan yan, sir? Alam niyo po ba bawal yung ginawa niyo, sir? Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Parañaque. Patay ang isang hinihinalang magnanakaw sa Porac sa Pampanga matapos umurman laban sa mga pulis kagabi. Narito ang report ni Joshua Antonio. Nagtamo ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng isang lalaki sa lalawigan ng Pampanga na dahilan ng pagkamatay nito ayon sa Soco Angeles City. Ayon sa PNP Porac Police Station, nakatanggap sila ng report ukol sa robbery hold-up case na nangyari sa Barangay Yalong. Agad itong respondehan at hinuli ang suspect, ngunit nanlaban umano ito. Binirify namin. Nung pagka-verify, dinispatch namin yung tropa para mag-conduct ng plan-sit act. So yun, unfortunately, na-cornered sa bandang Barangay Iyas. At doon na nagkaroon ng counter. Na-recover sa sospek ang isang kalibre 38 na baril, ang gamit ng kanyang ninakawan at isang motorsiklo na walang plaka. Inaalam pa hanggang sa ngayon ng pagkakakilanlan ng sospek na ayon na rin sa mga otoridad ay di residente sa naturang bayan. Ayon sa PNP Porac, wala naman dapat ikabahala ang mga residente sa bayan ng Porac dahil sa insidente. Actually, ano lang
Hindi naman ganun kataas. Ano lang naman, ang tawag din, yung isolated case lang naman. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Inaresto ng NBI ang isang computer science student ng Isabela State University dahil sa pagnanakaw umano ng mga sensitibong impormasyon ng credit card holders ng isang bangko. Narito ang report ni Roderick Mendoza. Sa bisa ng search warrant na inisyu ng Manila RTC, inaresto ng NBI ang phishing suspect na ito na nahuli sa aktong nagnanakaw ng mga sensitibong impormasyon gaya ng username, password at mga detalye ng credit card gamit ang computer sa tinitirhang apartment sa Kawayan City, Isabela. Kinilala ang suspect na si Christian Ian Salvador na third-year computer science student ng Isabela State University. Nakumpiska sa kanya ang isang desktop computer, 2 laptop at mamahaling mga gadget. Ayon sa NBI, inireklamo ang suspect ng isang kilalang bangko matapos madiskubreng ginamit ang nakaw na credentials ng kanilang credit card holders sa pagbili ng mga cellphone at gadget sa online store. Ginaya umano ng suspect ang website ng bangko at nagpadala ng email sa kanilang mga kliyente, kaya nakuha nito ang mga sensitibong impormasyon ng mga credit card. Pagka nakatanggap ng mga recipient yan, i-click nila at makikita na doon yung platform na katulad ng halimbawa XY Bank, makikita na yung platform ng XY Bank doon, wherein sinasabi doon na kunwari na due to proliferation of bank fraud, they have to update their database and to implement security measures that they have to, this target victims will have to encode their names, date of birth, credit card numbers, including the security code. Hindi patukoy ng NBI kung magkano ang nanakaw sa mga credit card, ngunit aabot sa 2,000 accounts ang nabiktima nito. Aminado naman ang suspect sa ginawa, ngunit para lamang anya ito sa kanyang research. Na-admit ko naman po na ako talaga yung pinanggalingan ng phishing page. Pero hindi ko po siya ginamit, sir, for illegal purposes. To be exact po, isa lang po yung nabigyan. Then, hindi ko na po alam, sir, kung paano po na-release. Yung sa credit cards po na informations na sinasabi nilang ginamit ko, sir, parang sinesend na lang po sa akin ng mga gumagamit, sir, kasi nagpapasalamat daw sila, ganun, sir. Sinampahan na ang suspect ng sari-saring paglabag sa Anti-Cybercrime Law, Data Privacy Act at Access Device Regulation Act. Ayon sa NBI, posibleng madagdagan pa ang kaso ng suspect depende sa resulta ng forensic examination sa ginamit nitong mga computer. Babala naman ng NBI, laging mag-ingat sa pagbibigay ng personal at sensitibong impormasyon upang wag mabiktima ng ganitong modus. One of the precautionary measures to avoid phishing is not to reply on incoming emails from persons whom you do not know. At saka huwag kang click lang click, think before you click. Likewise, do not share all your informations in the social media. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. At ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Deb Riveral. Mayong udto, Deb! Yes, daghang salamat lakay ug mayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagalain-laing dapit sa Pilipinas. Negatibo sa ilegal nga droga ang tanang pulis sa Philippine National Police Cordillera. Matod kang Regional Director Elmo Francis Sarona, ang Pro Cordillera ang bugto nga Police Regional Office sa tibuok nasod nga nakakuha og 0 positive drug result. Ani ang report ni Bradley Robusa. Inpan nakkel ti Police Regional Office Cordillera nga awan ore may sakin kwada a pulis nga nagpositibo sadyay illegal nga droga. Daytoy ti inruwar nga resulta itinaaramid nga surprise drug testing sadyay Procor. And we are proud to say that Police Regional Office Cordillera earned the distinction that as far as internal cleansing is concerned, to be the only police regional office in the entire country where not a single member turned positive on illegal drugs. Pinagyamanan met ni Procor Regional Director, Police Chief Superintendent Elmo Francis Sarona, dagitoy amin nga timulong tapno may pangabak itilaban kontra droga sa jay rehiyon.
Malagip nga idi napalabas nga bulan laeng. Ket 5 nga probinsya iti rehiyon iti naipaammo nga drug cleared. Daytoy ket Abra, Kalinga, Apayao, Ifugao, ken Mountain Province. Kabayatan na, uray na ideklara a drug cleared dagitoy a probinsya. Agtultuloy latta nga nakasagana dagitoy pulis ken militar. Sadyay pangta iti bandido ken dagiti rebelde a grupo. With the recent development again, alam naman natin na ang Cordillera, particularly dito sa Kalinga, Apayao, Abra, and Mountain Province, as well as Ifugao, may mga reported na presence ang CPP-NPA. So kasama yon sa mga pinaghahandaan natin together with our AFP counterparts. Nagkaroon tayo ng magandang relationship sa kanila at yung collaboration natin. Bradley Robuza, Damdamag ken Panangalaw, Baguio City. Nagmarcha sa mga dalan sa Davao City ang anaa sa 4,000 nga babay isip pakighiusa sa pagsaulog sa International Women's Day. Samtang nilaumsab ang bugto nga babay nga miyembro sa Government Peace Panel nga maipadayon ang pakigsabot alang sa kalinaw sa CPP-NPA tungod kay kasagaran nga apektado sa gubat ang mga kababayinan. Kini ang report ni Victor Cusare. Mga katutubo, empleyado sa gobyerno, mga sundalo ug inahan sa panimalay. Nagkalain-lain man ang katungdanan sa katilingban apan nagkahiusang mukabat sa 4,000 ka mga kababaihan sa dakbayan sa Davao sa pagsaulog sa International Women's Day kagahapon. Nagmarcha ang grupo gikan sa Rojas Avenue hangtod sa People's Park. Usa sa nakig-uban sa okasyon si Attorney Angela Librado Trinidad nga miyembro sa Government Peace Panel nga nakig-istorya sa National Democratic Front. Sumala pa kang Trinidad, daghan pa ang kinahanglang mahimo aron maprotektahan ang katungod sa mga kababaihan. Una, katong issue ng violence against women. Pangalawa, syempre marami pa rin nare-rape ng mga babae. Dugang pa ni Trinidad, kulang usab ang representasyon sa mga kababaihan sa panggamhanan. Gilauman usab ni Trinidad nga maipadayon pa ang peace talk sa rebelding grupo tungod kay ang mga kababaihan ang kasagarang apektado kung adunay mahitabo nga giyera tali sa NPA o security forces. Yung mga lalaki, some of them might decide to join the NPA or some of them might be recruited by the AFP, but who are left to take care of the children and who are left to really take care of their the animals or their source of livelihood? Babae. At yung babae usually din caught in the crossfire. Sumala pa kang Trinidad, girespeto nila ang desisyon ni Presidente Rodrigo Duterte nga ipahunong ang pakikistorya sa mga komunista apan aduna sila'y nakitang paglaom nga abli paghihapon ng presidente nga ipadayon ang peace talks. Gihulat na lamang nila ang mahimong mando sa presidente mahitungod niini. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Nidawat og pasidungog gikan sa Office of the President ang usa ka street sweeper sa Mandaue City, Cebu tungod sa gipakita ni ining kaligdong. Si Gladys Tuabi sa maong report. Halos napulo ka tuig na street sweeper sa Mandaue City, Cebu si Avelino Sumagang. 59 anyos, adunay asawa ug 4 ka anak. 4,000 ka pisos matagbuwan ang sweldo ni Mang Avelino nga giigo niya sa pang-adlaw-adlaw sa iyang pamilya. Apan bisan sa kalisod sa kinabuhi, wala kini nagpadani sa temptasyon nga angkunon ang napunitang bag sa miaging simana. Kundi gidala niya kini sa barangay hall aron mauli sa hingtungdan. Aduna kini sulod nga pitaka nga naay 6,000 ka pesos, iPhone ug uban pang importante nga dokumento. Og tungod sa iyang kamatinud-anon, nidawat si Mang Avelino og ganti gikan sa opisina ni Presidente Rodrigo Duterte. I want to commend si Manoy Sumagang for his heroism. Actually, it's not just being honest ba? It's more of being honest. It's being a hero to his people, to his Manawehanons. Magpasalamat ko sa atong ilang gihatag nako. Wa ko magdahom nga ngunahan nila mahitabo akong gamay ra untang gibuhat.
Gihatagan si Mang Avelino og 5,000 ka pesos ug nidawat sab kini og cellphone ug 2 ka SIM card nga adunay tag 1,000 worth peso of load nga mamahimo niyang panginabuhian. Gladys Tuabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Og mao kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Debre Veral. Maayong udto. Daghang salamat, Deb Riveral, gikan sa Cebu City. Susunod. Dallas Mavericks forward Dirk Nowitzki, ika-6 na player, nakakuha ng 38,000 career points sa kasaysayan ng NBA. Pet owners sa Parañaque City sabay-sabay na pinabakunahan ang kanilang mga alagang hayop kasabay ng Rabies Awareness Month. At UNTV binigyang pagkilala dahil sa patuloy na pagsuporta sa mga programa ng PNP Cordillera. C-News would like to thank the following: Vimos Variety Store, Medical Depot, Isa na namang career milestone ang isinagawa ni Dallas Mavericks forward Dirk Nowitzki. Kahapon sa laban ng Mavericks sa Los Angeles Lakers, naitala niya ang kanyang 38,000 career points. Bago simulan ang sagupaan, 20 points lamang ang layo ni Nowitzki sa 30,000 points mark na 5 player pa lamang sa kasaysayan ng NBA ang nakakagawa. Si Nowitzki na may average lamang na 13 points per game ay nagpamalas ng kanyang vintage performance. Pasok ang unang 6 na attempts ng German-born All-Star para sa 20 points, 10 minutes 58 seconds ang nalalabi sa second quarter gamit ang kanyang fadeaway jumper sa sulok ng court sa harap ni Larry Nance Jr. Bukod kay Nowitzki, ang mga NBA players na nauna nakapagtala nito ay sina Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan at Wilt Chamberlain. Tanging sina Bryant at Nowitzki lamang ang naitala ang kanilang 38,000 career point sa isang team lamang. At alamin naman natin ang iba pang balita sa labas ng bansa mula kay William Tio. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. A fire tore through a home for abused teenagers and children in local hospitals reported at least 40 others being treated for burns. Police reported the blaze started when a group of young people who had been isolated by authorities after a riot and an escape attempt at the center on Tuesday night set fire to mattresses. Authorities are investigating whether those who started the blaze were the same ones who tried to escape. Meanwhile, women in New York City joined those across the United States to use International Women's Day on Wednesday to demonstrate against President Donald Trump and his policies. Called A Day Without a Woman, women were urged to stay away from work or school as much as immigrants did on February 16 to protest Trump's immigration policies. Objectives of the rally included calling attention to the gender pay gap in which women trail men and deregulating reproductive rights. White House spokesman Sean Spicer said the Trump administration believed it was the right of the women to express themselves. We want to recognize the contributions that women make to our businesses, to our families, to our economy, to our society. And, you know, it's a free country. People have the right to express themselves. But I think that we should, on a daily basis, not just one day a year, but 365 days a year, appreciate the contributions that women make in all of those categories. A special school is gaining popularity in India because of its unique concept of giving elderly women a chance to learn. Devash Rai has the full story. आजीबाजी शाला विद्यालय भारत की कोई साधारण विद्यालय नहीं है। मुंबई की पूर्वी विद्या राजधानी फागन गांव की दादी विद्यालय में प्रौढ़ महिलाओं को पढ़ना और सीखने का मौका मिल रहा है। गुलाबी रंग की साड़ी स्कूल की वर्दी है। हर दोपहर गांव की धूल भरी रास्ते से उन महिलाएं गुजरती है।
आम्ही सही करायला लागलो, मुलाक्षरा करायला लागलो. त्याच्यावर आता वाचता नाही येत आता चांगला, पण सही करायला लागलो. उनमें से कई लोगों का कहना है कि वे कक्षा में भाग लेने के बाद आत्मविश्वास अर्जित किया गया है और ये आगे के लिए सोचने का एक वक्त है, विशेष अन्य महिलाओं के साथ घुल मिल होने का एक मौका है. सही येते आम्हाला, धरे काढता येतं, नाव येतं मालकाचा आमचा काढता. भांगर सराई काढल्या आमचा, जणू की या लेखच झाला, जणू की जन्मला. अगदी त्यांनी चांगलं केलं आमचा. आजीबाई स्कूल में दोपहर की एक कमरा में 2 घंटे के लिए हफ्ते में 6 दिन के लिए कक्षाएं आयोजित किया है. कक्षाएं समय मुताबिक है ताकि महिलाएं पढ़ाई शुरू होने से पहले सभी काम को ख़त्म कर सकते हैं. कुछ आवश्यकताओं में से एक ये है कि सभी छात्राओं 60 साल की होना चाहिए. नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 2011 के दशक में 74% की वृद्धि हुई है, लेकिन महिला साक्षरता दर पुरुषों में से बहुत बड़ी अंतर है. 2011 की रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों की 82% की तुलना में 65% महिलाएं साक्षर पाया गया है. स्कूल में वर्णमाला सिखाने के लिए शैक्षिक सामग्री के रूप में रंग से रंगे हुए टाइल की इस्तेमाल किया जाता है, जो कमजोर दृष्टि वाले छात्र भी पढ़ सकते हैं. कहीं शैक्षिक सामग्री छात्राओं की द्वारा निर्माण किया गया है. बच्चों को तो मतलब चिल्ला के डांट के पढ़ा सकते हैं, वैसे दादियों को नहीं पढ़ाया जाता, उनको प्यार से बार बार पढ़ाना पड़ता है. कई दादियों को सुनाई कम देता है, तो उनके पास जाकर बार बार उनको मतलब जोर जोर से पढ़ाना पड़ता है. उन्होंने कहा है कि अन्य गांव की महिलाएं भी ऐसा ही शिक्षा की पहुंच देखना चाहते हैं. दिवस राय, UNTV समाचार और उदर, मुंबई, भारत. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Ayla. Thank you, William Theo, for the latest around the globe. Nagkaloob na ang lokal na pamahalaan ng Parañaque City ng libreng anti-rabies vaccine kaugnay ng Rabies Awareness Month. May report si Randy Forastero. Isa ang rabies sa mga nakamamatay na virus na nakukuha mula sa kagat o kalmotang hayop tulad ng aso at pusa. Kaya ngayong Marso, kasabay ng Rabies Awareness Month ay muli nagpaalala ang Bureau of Animal Industry sa kahalagahan ng pagpapabakuna ng mga alagang hayop. Pinapakita po natin sa mga tao na yung rabies po dapat nating tutukan kasi po ito yung po yung nakakamatay. Ang ginagawa po natin is more on education, no? Pinapaintindi po namin talaga sa tao kung ano po yung rabies. Bilang bahagi ng programa ay nagsagawa ng anti-rabies vaccination ang Bureau of Animal Industry at mga local veterinarian ng Parañaque City. Ang layunin ng ating pong gobyerno, ng national government, come 2020, ma-eradicate po natin yung rabies sa lahat po ng bayan, sa lahat ng munisipyo, sa lahat ng probinsya. Bukod sa pagbibigay ng anti-rabies vaccine, ay nagsagawa rin ng deworming at nakapagkapun din ang local veterinarians upang hindi na dumami ang mga aso at pusa. Namigay din ng mga babasahin ng lokal ng pamahalaan patungkol sa epekto ng rabies. Nagpapasalamat naman ang ilan sa mga nag-aalaga ng aso dahil sa libreng anti-rabies vaccine at sa iba pang bagay na natanggap nila. Nakakuha ako ng free mga major soap, tapos mga dog foods, and then mga deworming vaccination. For free lang lahat yun. Natutuwa ako dahil gano'n lang nangyari na hindi ko kailangan gumastos para sa gano'n. Ang kailangan po kasi updated yung vaccine nila, tapos yung anti-rabies, lalo na ngayon marami talaga nangangagat na aso. Para safe din po yung mga makakagat tsaka yung aso nyo. Paalala naman ng mga eksperto, sakali makagat ng aso o makalmot ng pusa ay agad ng sabunan at hugasan ng running water ang sugat at agad ng kumonsulta sa doktor para sa kinakailangang gamutan. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Parañaque City. Binigyan pakilala ng Philippine National Police Cordillera ang UNTV dahil sa walang sawang pagsuporta nito sa mga programa at mga proyekto nito. Narito report ni Grace Doc Tolero. Pagpapanatili sa kapayapaan, kaayusan at mailapit ang kalooban ng publiko sa pambansang pulisya, ito ang programang Police Service ng PNP. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-26 na taong foundation din ng PNP, pinarangalan ang iba't ibang sangay ng PNP Cordillera
mga individual at mga grupong naging katulong ng pambansang pulisya pagdating sa public service. Isa sa mga pinarangalan ay ang UNTV. Last year. Indeed, 2016 has been a momentous year for PNP Cordillera. And for all the triumphs, there is no one but all of you. PNPRO Cordillera had to thank for. You are all part of this success. Ang UNTV ay matagal nang katuwang ng PNP pagdating sa serbisyo publiko. Mapapanood sa himpilan ang programang Police at Your Service na naglalayong mailapit sa publiko ang pulisya sa pamamagitan ng paglalabas ng mga natatanging istorya na nagpapakita ng kabayanihan at dedikasyon ng mga pulis sa bansa. Ang PNP din ay kabilang sa mga unang koponan na lumahok sa Liga ng mga Public Servants, ang UNTV Cup. 3 beses na itinanghal na runner-up ng Liga ang PNP Responders at ang milyon-milyong premyo na tinanggap nito ay binigay naman sa napiling benepisyaryo ng kuponan. Nagpapasalamat naman ang himpilan sa tiwalang ibinigay ng pambansang pulisya at tiniyak na patuloy na susuporta sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Kaisa po dyan ang UNTV, kaya ito ay isang bagay na pinagpapasalamat natin na ang organisasyon ng kapulisan dito sa Cordillera ay mayroong pagkilala sa mabuting gawa ng mga tao, mga organisasyon na nagmamalasakit sa kapakanan ng kapayapaan at ng tagumpay ng programa ng gobyerno. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Benguet Province. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mga panig ng daigdig. Magandang tanghali.